Radley POV. 3 araw kong hindi nakakasama si Ellie. I've been texting her for almost a half hour today, but I can't receive any reply from her. I tried to call her but she didn't pick her phone up. I'm so deadly worried. I am busy in our practice for the competition tomorrow. I work hard and I effort too much for this. I hope my plan goes well. I need to visit her. This practice. I don't need it anymore. Kahit tulog ako magagawa ko yung performance ko para bukas. Hoy! Saan ka pupunta? Hinabol ako ni Ren. Kay Ellie, mamaya na lang. Sabi ko sa kanya. Sumakay na ako sa elevator. Pagkabukas ng elevator humungad sa akin si Bianca na humahagalhol ng iyak. I frowned. What she's doing here? When she saw me she immediately ran towards me, and she hugged me. Rad, humikbi siya habang nakayakap ng mahigpit sa akin. What is wrong? Hinalas ko ang pagkakayakap niya sa akin tiningnan ko siya. Napansin ko na may bandage siya sa may right eyebrow. Talk to me Bianca. Who did this to you? I asked her that's make her cry a lot. Eliza opened this door. I shouted outside of her room. I can't control my temper. Pagkatapos naming mag-usap ni Bianca, ay agad akong pumunta kay Ellie. I want to talk her. Manang told me that she never go downstairs. Seriously, Ellie, muli akong kumatok sa pinto niya na halos gibain ko na. Kahit anong sigaw at katok ko dito sa labas ng silid niya, ay wala akong natanggap na sagot mula sa kanya. Is she's hiding on me? Ipinihit ko ang doorknob. Hindi nakalock ang pinto. Matindi rin naman ang babaeng to. Ano bang ginawa niya at hindi niya ako mapagbuksan ng pinto? Mas lalong uminit ang ulo ko, nang makapasok ako sa loob. Natagpuan ko siya na nakahiga sa kama, habang nakabalot ang katawan niya ng kumot. Nakita ko siyang nakahiga sa kama balot ng kumot. Gising siya ngunit hindi niya man lang magawang sumagot, o di kaya pagbuksan ako ng pinto. Senaryo ko ang pinto at sumandal doon. Ngumiti siya nang makita ako. I look at her very serious, and I didn't avoid my eyes on her face. Why did you hurt Bianca? Are you out of your mind to hurt innocent people Eliza? What is your problem? I've been calling you but you didn't bother to pick your phone. Are you hiding on me, because of what you've done to Bianca? I shouted on her. Her smile faded away, sadness flashed on her eyes. Iyan ba ang pinunta mo rito? Noong una gusto ko siyang makita, dahil 3 araw na kaming hindi nagkikita, pero dahil sa nakasalubong ko si Bianca, at narinig ko ang mga pinagsasabi nito, ay hindi na maiwasang makaramdam ng galit, at nais ko siyang harapin upang marinig ang dahilan niya, kung bakit niya ginawa iyon kay Bianca. What do you think Eliza? Nakatingin siya sa akin ng seryoso, habang malamlam ang kanyang mga mata. Malayo man ako sa kanya, ngunit kitang-kita ko na may namumuong luha sa kanyang mga mata. Bakit siya namumula? Kung yun lang ang pinunta mo rito, sa ibang araw na lang natin pag-usapan. Pinahid niya ang luha na pamatak sa kanyang pisngi. Umalis ka na muna. Pakiusap niya. I want to comfort her, because I hate seeing her crying, but I didn't let her notice that I feel hurt seeing her cry. I maintain my cold expression while staring at her. Alam mo na kasalanan mo kaya iniiwasan mo. Umayos ka nga Eliza. Kung ayaw mong magkagalit tayong dalawa, ngayon pa lang humingi ka ng tawad kay Bianca. Sino ba ang asawa mo sa aming dalawa? Ang alam ko kasi, ako, pero bakit nasa side ka niya? She shouted back but she looked so weak. She leaned on the headboard. Huwag mong ginagamit sa akin ang bagay na iyan Eliza, dahil alam natin pareho nakasal tayo sa papel. Huwag mong susubukan na saktan siya ulit, dahil ako na mismo ang makakalaban mo. Pinagbabantaan mo ba ako dahil sa kanya? Okay, para matigil ka dyan, upang makaalis ka na rin dito, at para na rin sa ikakatahimik mo. Mag-so sorry ako sa kanya. Kung yan ang gusto mo, huwag ka nang babalik dito para sa bagay na yan. Huwag kang mag-alala kahit sa mismong harapan mo pa, gagawin ko. Umalis ka na. Nasabi mo na naman yung sadya mo sa akin pwede ka nang umalis. About doon sa calls mo, sorry na kung hindi ko nasasagot. Huwag ka nang tumawag para wala na ring problema.
Wag ka nang magkakamali na puntahan pa ako dito. Sige na, umalis ka na, wala ka nang ibang sasabihin. Wag ka nang babalik rito, please lang. She said while sobbing. She's looking straightly into my eyes, while saying those painful words. Ellie, I call her. I can't take it anymore. I don't wanna see her in like this. I wanna hug and apologize to her, but I can't move where I standing at. May sasabihin ka pa ba? She asked full of authority. Umiling ako. Lumabas ka na. Please lang. Pakiusap niya. Muli siyang nahiga sa kama. Sa ngayon ay likod niya na ang kaharap ko. Nakatitig ako sa kanya, at hindi ko magawang alisin ang mata ko sa kanya. I'm sorry wife. Ilang saglit ko pa siyang tinitigan, bago ako tuluyang umalis, nang ramdam ko na wala na siyang balak pang harapin at kausapin ako. Kaagad kong nilisan ang mansion nila na mabigat ang loob ko, dahil sa masama ang loob niya sa akin. Hindi ako nagpakita sa mayordoma niya, dumiretso na ako sa labas at sumakay na ako sa sasakyan ko. Babalik ako sa kondo ko, paniguradong nandoon pa si Bianca. Hindi maalis sa isip ko ang mukha ni Ellie na umiiyak. Hindi ako galit sa kanya, ang ikinagagalit ko ay ang ginawa niya kay Bianca. Oo, hindi ko akalain na kaya niyang manakit ng tao. I know she's a very kind woman, I know. I shouted because I feel disappointed. Hindi naman porket asawa ko siya na ang kakampihan ko. Flashback. Tama na sabihin mo kung sinong may gawa niyan sa iyo. Pikan kong tanong kay Bianca. Paulit-ulit na ako dito, wala pa rin akong natatanggap na sagot. Hindi ka maniniwala. Bianca, spell it out. I shouted. Rad, I feel dizzy. Napahawak siya sa balikat ko at bumalatay sa mukha niya ang kirot. Inalalayan ko siya. Let's get inside on my condo. Pinindot ko ang elevator papunta sa unit ko. Inalalayan ko siya hanggang sa makapasok sa kondo ko. Dude, akala ko, hey Bianca, what happened to you? Tinabihan siya ni Ren sa sofa. Anong nangyari? Baling sa akin ni Ren. I shrugged. Kahapon ng uwian, kahapon ng hapon nang biglang may tumisod sa akin, at nauntog ako sa wall. Umiiyak siya. Sino naman ang gagawa noon sinasamba naman siya sa campus. Noong tiningnan ko kung sino, it's Eliza. Hindi ko akalain na gagawin niya ito sa akin, akala ko mabait siya, akala ko lang pala. Isa siyang bully. Ano? What? Fake news. Sabay-sabay na sagot ng apat. Wala akong masabi, oo, nagulat ako pero bakit naman niya yun gagawin? Sabi ko na hindi kayo maniniwala pero yun ang totoo. Sabi niya pa nga sa akin, layuan kita Rad. Kung hindi lang daw ito ang gagawin niya sa akin. Hindi lang daw ito ang kayang gawin ng isang babaeng nagseselos. Humagulhol siya. Oos, hindi naman kapani-paniwala, sabi ni Red at bumalik na sa music room. Why he's so serious? Totoo ba yan? I mean, hindi ko pa nakikita na nagselos si Ellie, pero hindi niya rin yan magagawa, ani ni Rex at tumingin sa akin. Ellie is not which type of girl. Kung nagseselos siya hindi siya nananakit, sa katunayan umiiwas lang siya. Hindi rin siya war freak to the point na takot siya sa away. I'm not convinced that she might do that to you. Cold na sabi ni Rev. Make sure that she's the one who really did that to you, because if not, I am the one who will give you that burst. I glare at her. Flashback end. Kinuha ko ang phone ko sa bulsa nang mag-vibrate ito. Kumunot ang noo ko. Unknown number. Wala akong natatandaan na binigyan ng number ko para tumawag ito sa akin nang hindi nakasave sa contact list ko. I answer the call. Hello, who's this? Tanong ko sa kabilang linya. Rad, iho. Susmar Yusef, mabuti sinagot mo ang tawag ko, nasaan ka ba? Wala ka bang ginagawa ngayon? Natatarante niyang sabi. Manang, napatawag po kayo. Magalang kong tanong dito. Pwede ka bang bumili ng gamot? Hindi ko napansin na ubos na ang gamot dito sa bahay, expired na rin ang iba. Wala kasi ang driver rito para mautusan ko na bumili, hinatid kasi ang magkapatid sa tita ng mga ito. Anong gamot? Sinong iinom? I asked. Gamot para sa lagnat, iho. Paracetamol si Eliza kasi inaapoy ng lagnat. Ngayon ko lang napansin ang dinalhan ko ng almusal sa kwarto.
Kaya ba siya namumula kanina, at parang hinang-hina? Bibili po ako, babalik ako dyan. Bakit siya nilalagnat? I worriedly asked. Kagabi kasi umuwi siya ng basang-basa at umiiyak. Hindi siya nasundo ng driver, kasi nasa maintenance ang sasakyan. Ewan ko ba kung anong nangyari, dapat alam mo yun dahil kayo ang magkasama sa loob ng paaralan. Sandali lang po ako, babalik na ako dyan. Salamat iho. Bantayan niyo po siya. Pakialagaan na rin po habang wala pa ako. I said and I end up the call. Dali-dali kong inikat ang sasakyan ko, at bumili ako ng gamot sa pharmacy na dinaanan ko kanina. Kaagad akong nakabalik sa sasakyan, nang makabili ako ng gamot. Pinagtabuyan niya ako kanina imbes na sabihin niyang alagaan ko siya. Hindi niya sinabi sa akin na may sakit siya, dahil imbes na batiin ko siya kanina, sinigawan ko na siya kaagad. Tama ang mga pinsan ko. They are very sure that Ellie is a very nice girl. They are confident that she can't do it to Bianca. I am just the one who confront her in a wrong way. I must blame myself. I drive so fast towards her house. Mabilis akong nakarating at dali-dali kong kinatok ang main door, na kaagad namang binuksan ni Manang. Mabuti naman at nandito ka na. Si Ellie po, nasa kwarto niya, natutulog, pinakain ko na siya. Nasaan na ang gamot? Nandito po, itinaas ko ang hawak ko. Akin na at papainumin ko na siya ng gamot. Ako na po, wala ka bang gagawin? Nagtatakang tanong nito. Kung sa gagawin, meron. Madami, pero uunahin ko si Ellie. Wala po, kung ganun samahan mo muna siya rito. Bibili lang ako ng grocery. Kung ayos lang sayo, naka-day off kasi ang mga kasambahay. Oo naman po ako nang bahala sa kanya. Ipainom muna lang sa kanya ang gamot pag nagising na siya. Opo, o siya aalis na ako, babalik rin ako kaagad, para magawan siya ng pagkain. Ingat po, dinala ko na ang tray na may lamang tubig sa kwarto niya. Nilapag ko sa bedside table ang tray na dala ko, pati na rin ang medicine. Umupo ako sa gilid ng kama niya, at hinawakan ko ang kamay niya. Ang init niya, tiningnan ko ang mukha niya, pulang-pula talaga. Ganito pala siya kapag nilalagnat, namumula na parang may allergy. My fault, I'm sorry. I promised to her family that I'll protect her, but I am idiot. Wala akong nagawa para protektahan siya. This is all my fault. Imbes na kamustahin ko siya, sinigawan ko pa siya kanina, hindi ko inalam ang nararamdaman niya, nagpadala ako sa galit ko. Iyan ba ang pinunta mo rito? Kung yun lang ang pinunta mo rito, sa ibang araw na lang natin pag-usapan. Her words flash on my mind. She looked so weak earlier, but I didn't mind it. I'll stay with her even she will push me away, when she wake up. This is all my fault. I need to take good care of her. 10 minutes. 20 minutes. Nakatingin lang ako sa mukha niya, nang dahan-dahan siyang nagmulat ng mata. Noong una nagulat siya, pero napalitan rin kaagad ng malungkot ang mukha niya nang makita ako. I smile on her, but she looked at me coldly, just like an ice. Nagbaba siya ng tingin sa kamay naming dalawa, na hawak-hawak ko. Binawi niya ang kamay niya, pagkatapos ay umiwas siya ng tingin sa akin. Anong ginagawa mo rito? May bahid ng inis na tanong niya sa akin, ngunit mahina lang. Kamusta ang pakiramdam mo? May masakit ba sa'yo? Bakit? Now, acting like a concerned husband. Kanina lang pinagmukha mo sa akin na sa papel lang tayo mag-asawa. Please, don't be so plastic. No, you really mad at me, so please. Just live. Leave me alone, I don't need you. He tears drop. Napalunok ako nang marinig ko ang sinabi niya, na para bang binaril ako nang hindi ko namamalayan, ang sakit. Si Livon ba ang gusto niyang magbantay sa kanya? Doon niya ba gustong magpaalaga? Kaya hindi niya ko kailangan. Huminga ako ng malalim. Hindi ito ang panahon para sabayan ko ng selos ang galit niya sa akin. Anong gusto mong kainin? Nasasaktan ako dahil alam kong nasaktan ko siya. Wait, tumayo ako at kinuha ko ang gamot sa tray, umupo ulit ako sa tabi niya. Uminom ka na muna ng gamot, para bumaba ang lagnat mo. Inabot ko sa kanya ang paracetamol at tubig, pero tiningnan niya lang. Tinulungan ko siyang makasandal sa headboard, kahit na winawaksi niya ang kamay ko na para bang ayaw niyang magpahawak sa akin.
Kaya ko. Umalis ka na, kaya ko ang sarili ko. Pagkasabi niya noon inalis niya ang kumot niya at tumayo, muntik na siyang matamba, pero nakatukod siya sa kama. Saan ka ba pupunta? Teka, ayos ka lang ba? Tulungan na kita. Lumapit ako para alalayan siya. Bitawan mo ako. Tinabig niya ang kamay ko. Manang. Tinawag niya si Manang habang naglalakad. Wala si Manang, may bibilhin daw siyang lulutuin para sayo. Hinawakan ko siya sa braso para alalayan. Aray, daing niya at mabilis na tinabig niya ang kamay ko. Hinawakan ko lang naman siya, pero bakit parang nasaktan siya? Kaagad kong binawi ang kamay ko at lumapit ako sa kanya, para tiningnan ko ang braso niya. Noong una iniiwas niya sa akin, pero hinila ko siya palapit sa akin. Bakit meron siyang pasa? Anong nangyari dito? Tiningnan ko siya sa mata pero itinulak niya ako papalayo sa kanya, at inayos ang sleeve ng shirt niya, na parang tinatakpan ito. Wala kang pakialam. Sinong may gawa niyan? Bakit ka interesado? Bakit? Dadagdagan mo ba tong pasa ko? Sige, dito sa kabila, para pares. Para mayroon akong mag-asawang pasa. Nilapit niya ang isa niyang braso sa akin. As if kaya ko siyang saktan. Ellie, I will never do that, even if you say so. Totoo naman, hindi ko siya kayang saktan o pagbuhatan ng kamay. Kahit sabihin pa niya, kahit galit na galit ako, hindi ko gagawin iyon. Hanggang sigaw lang naman ang kaya kong gawin sa kanya, pero nasasaktan na ako ng sobra. Umalis ka na, sabi eh. Bakit bumalik ka pa? Ano, may nakalimutan ka pang sabihin? Sabihin mo na please, para hindi ka na pabalik-balik dito. Hindi ko sasabihin hanggat hindi ka umiinom ng gamot, wag nang matigas ang ulo. Kahit galit ka sa akin, pagbigyan mo na ako, uminom ka ng gamot. Gagawin ko iyon para sa sarili ko, hindi para sa'yo. No, drink it first before I leave. Eliza POV. Kanina wala siyang emotions nang tinitingnan niya ako, tapos ngayon concern na concern. Paano niya ba kasi nalaman na may sakit ako? Ni hindi ko siya sinabihan. Kinuha ko ang binigay niyang gamot at ininom ito, para makaalis na rin siya. May part sa akin na gusto ko siyang nandito, pero meron rin parte sa akin na ayaw ko siyang makita. Galit ako sa kanya, hindi lang tungkol sa mga sinabi niya, pati na rin sa ipinaramdam niya sa akin. Mas kinakampihan niya si Bianca kaysa sa akin, at galit siya sa akin nang dahil sa babaeng yun. Ewan ko ba kung bakit galit na galit siya, wala naman akong ginawang masama. Ang naalala ko sila Bianca ang nanakit sa akin, pero bakit parang ako yung naging masama? Oh, tapos na. Umalis ka na. Sabi nang ibalik ko sa kanya ang baso. Kanina pa ganyan ang itsura niya, para siyang nasasaktan. Bakit niya ba ipinapakita sa akin ang bagay na iyan? No, I won't leave. Aalis ako kapag magaling ka na. Manang, nasaan ka na? Bumalik ako sa kama dahil nahihilo ako at nilalamig ako. Nagkumot ako hanggang leeg. Kapag nagugutom ka, sabihin mo lang sa akin kung anong gusto mo. Umalis ka na. Kaya ko ang sarili ko. Let me take care of you. Mabilis niyang sabi, ngunit baka sa boses niya ang pag-aalala. Ganito pala siya. Iyong alaga niya na nang iinis palalo. Wow! Nakaka-touch ang alaga ng isang Radley Manalo. Nagkatinginan kami. Radley, alam mo bang ang saya ko nang marinig ko yung boses mo sa labas ng pinto ko kanina? Kahit papano nabawasan ang nararamdaman ko kasi nandyan ka, pero mas lalong nakakagaan ng loob yung magsalita ka. Mapakla akong tumawa. Galit na galit, sinisigawan ako. Sobra talagang nakagan ng loob. Nginitian ko siya. I know it's a weak smile, at alam kong sarcasm ako. Noong una akala ko pumunta ka dahil gusto mo akong makita, yun pala para kay Bianca. But I understand. Alam ko naman na sa aming dalawa mas kakampihan mo talaga siya. Sa aming dalawa mas matimbang siya kaysa sa akin, ayos lang naman sa akin, naiintindihan ko, nararamdaman ko, pero may part sa akin na galit sa'yo. Alam mo kung bakit? Dahil hindi mo muna ako tinatanong kung anong nangyari. Hindi mo ako hinayaang magpaliwanag, iyong pakinggan rin ang side ko, tapos naisip ko na asawang-asawa ang dating mo sa kanya. Alam mo iyong masakit, iyong feeling na asawa mo ako, pero mas asawa yung datingan mo sa ex mo. I smile widely. A fake one. Hindi ko na mapigilan ang luha ko, tumagilid ako patalikod sa kanya,
para hindi niya na ako makita na umiyak, pero naramdaman ko na umupo siya sa tabi ko, at hinawakan niya ko sa shoulder ko, pero hindi ko siya pinansin. Hush! Stop crying, I'm sorry. He whispered. No, ako pa nga ang magsusorry sa inyo diba? Kakasabi mo palang kanina nakalimutan mo. Tiningnan ko siya, nakatingin lang siya sa akin. No, hindi babe, nadala lang ako ng galit ko. Hindi ako galit sa iyo. I cut him off. Ngayon naman binabawi mo na. Pinutol niya rin ang iba ko pang sasabihin. Hush, let me explain. Listen Ellie. He licked his lower lips. Hindi naman talaga ako galit sa iyo. Galit ako sa ginawa mo. I shouted because I don't know why you do that. Ang totoo, pupunta ako dito dahil miss kita. Ilang araw na tayong hindi nagkakasama. Nakasalubong ko si Bianca sa elevator tapos ayon, kung ano-ano ang pinagsasabi niya. Sorry, I'm sorry. Hindi ko na ulit papairalin ang galit ko, I admit, it's my fault. Ang ogag ko sa part na pinaramdam ko sa'yo ang ganung sakit, inaamin ko nagkamali ako. Please, forgive me. I can see that he was sincere, he begged on me. Magpapahinga na ako. Pag-iiba ko ng usapan at tinalikuran ko siya, niyakap ko na si Bear at ginawang baby. Parang ang daling kalimutan ang sinabi niya, para kaagad ko rin siyang mapatawad. Pinagbantaan niya ako dahil sa babaeng yun, to the point na siya pa ang magtatanggol sa babaeng yun. I wipe my tears before I close my eyes. Nakakadagdag pa ng sakit ng ulo itong pag-iyak ko. Huminga ako ng malalim at kinalma ang sarili ko. Bakit hindi pa siya umaalis? I bitterly smile when I feel he left my bed. Huwag kang umalis please, sigaw ng isip ko. Naramdaman kong inayos ang kumot ko, at nararamdaman ko na humiga siya sa tabi ko, nahigit ko ang hininga ko nang maramdaman kong niyakap niya ako mula sa likod. Akala ko inayos niya ang kumot ko, iyon pala nagkumot rin siya. Ipinatong niya sa kamay ko ang kamay niya, sa pagkakayakap ko kay Bear. Nararamdaman ko ang kanyang hininga sa aking batok. Rest and sleep well, my wife. I hope you feel better. I won't leave you, again. I'm sorry, he whispered.